Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman ang gagawin natin dito sa ating vlog ngayon. Okay? Una nating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte nagpapasalamat kay BBM. Ha? Ano ba ang pinasalamatan ni VP Sara dito? Yan, alamin natin yan mamaya ha. Pangalawa nating pag-uusapan ay pakinggan po natin itong interview ni VP Sara at ni Kitty Duterte doon sa The Hague. At marami po doong mga updates na ibinigay si VP Sara at si Kitty Duterte. And at the same time, may mga revelasyon po na ibinigay na mga impormasyon itong si VP Sara at si Kitty Duterte. Mamaya, ipapakita ko yan at magre-react tayo dyan, okay? Ito, pangatlo nating pag-uusapan, itong pabago-bago na desisyon ng Administrasyong Marcos. Itong si Senator Amy Marcos dismayado dito kay Bersamin dahil sa yan na nga pabago-bago na desisyon ng Malacanang. Sino pa na bang sino bang namang hindi hindi na tayo nagtataka diyan. Talagang ganyan ang Administrasyong Marcos, 'di ba? Walang word of honor. Kaya nga sobrang bagsak po ang kredibilidad ng at rating, no? Trust rating ng taong bayan dito sa Administrasyong Marcos. Mamaya ipakita natin yung balita na yan at i-explain natin yan. Ito, binalita rin ito ng UNTV na ang utang ng Pilipinas talagang lumobo po ang utang ng Pilipinas. Ang tanong dito, itong utang ng Pilipinas, normal lang ba ito? Tama lang ba ito? Magre-react po tayo dito ha. Ano pong masasabi natin dito na ang utang ng Pilipinas ay sobra daw lumobo talaga. Okay, mamaya pag-usapan rin natin yan. At higit sa lahat, itong last na ating pag-uusapan ay itong Armed Forces of the Philippines. Naghahanda na raw itong Armed Forces of the Philippines kapag lulusob ang China sa Taiwan. Meaning to say, nangingialam tayo dito ha sa away ng China at Taiwan. Mamaya magbigay ako ng aking opinion patungkol dyan ha. At i-analyze natin ang situation, okay? So guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan, okay? At magising-gising itong mga bangag. Okay, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, kung nakasubscribe kayo, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, at kung mismo ang channel natin ay nagla-live, malalaman nyo kapag nakasubscribe kayo sa akin. Okay? So, importante pong mag-subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba? Okay? So, heto. Ang tanong dito, bakit si VP Sara nagpapasalamat dito kay BBM? Alam naman natin na minura ni VP Sara itong si BBM. Alam naman natin na nagagalit ang taong bayan sa Administrasyong Marcos sa ginawa po sa ginawa nila ni former President Duterte. Pero bakit nagpapasalamat rin itong si VP Sara? Okay, papaliwanag natin yan mamaya ha. Ito yung balita ha, ipapakita natin. VP Sara, pasok. Muling bumisita si Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetining ngayon sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Kasama ng pangalawang Pangulo ang kanyang kapatid na si Veronica Kitty Duterte at ina nitong si Hanilet Abansenya. Inaasahan din ang pagpunta ng iba pang anak ng dating Pangulo tulad ni na Representative Paulo Duterte at Mayor Sebastian Duterte. Ayon kay VP Sara, mas tumibay ang kanilang relasyon bilang mag-ama sa tulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But I want to thank
Bongbong Marcos, because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot magre-react ako dito. Alam nyo, sa totoo lang, napakaganda po ang upbringing ng mga anak ni former President Duterte. Maganda po ang upbringing ni Kitty Duterte, VP Sara, pati nga yung asawa, yung ina ni Kitty Duterte na si Ma'am Hanilet. Talagang diyan mo talaga makikita na kung gaano ka mabuting ama itong si Tatay Digong. Alam nyo ba kung bakit? Sa halip na itong mga pamilya ni former President Duterte ay magalit dito sa nangyari. 'Di ba? Kung iba pa 'yan, no? Kung ibang tao pa na ang kanilang tatay ay hinuli, kumbaga sinabi nila kinidnap, no? Yung iba 'yan, walang ibang sasabihin kundi galit dahil nasasaktan sila sa ginawa ni Duterte, 'di ba? 'Yun ang mga most na mga pamilya ang gagawin, 'di ba? Galit, sad. Pero itong pamilyang Duterte, ha, itong kitang-kita mo na magaling ang upbringing, no? O magaling ang impluwensya po ni former President Duterte sa kanyang pamilya. Kasi po, ha, itong si VP Sara, instead na they will blame Marcos, blame kung ni Torre, kung hindi, kitang-kita natin na members of the family ni former President Duterte na naka-move on sila. Wala na silang magagawa dyan. Nandyan na yan. Nahuli na si Tatay Digong. Mas tayo pa nga ang taong bayan. Ang galit na galit, di ba? Oh, pero sila, parang relax lang sila. Tinanggap nila ang nangyayari. And at the same time, they are very positive as a family. Kaya, sabi ko sa inyo, sobrang magaling po ang ginawa nila dito. Na sinabi ni VP Sara, nagpapasalamat kami kay BBM. Instead na magagalit sila, ganyan ang upbringing ng mga anak ni Duterte po. Instead na magalit, anong sinabi? Nagpapasalamat kami kay BBM. Kasi kung hindi dahil kay BBM, kami dito sa Dahig, pamilya nila Hanilet, itong si Kitty Duterte, at pamilya dito nila ni VP Sara, alam naman natin na magkaiba ang nanay nila. Di ba? At dahil dito sa nangyari, nagkaayos po. At dahil dito sa nangyari, hindi ko naman sinabing nag-away rin sila, ha? Pero ang ibig sabihin ni VP Sara, mas lalong tumibay po ang kanilang relasyon. Kasi normal naman yan sa mga Pilipino, di ba? Kapag meron kang asawa noon at meron ka ng bagong asawa, edi syempre, meron talagang medyo gap, kumbaga, sa relasyon, no? Pero dito sa kanila, wala. Kasi maganda kasi ang impluwensya ni Tatay Digong. Kayo, yung dalawang pamilya po, instead na mag-away-away sila kung ano-anong mga problema nila, hindi. Mas pinasalamatan nila ang nangyari dahil tumibay po ang kanilang relasyon. Okay? Sa pagitan po ng pamilya nila Hanilet, Kitty, at itong si Ma'am Elizabeth Zimmerman and ni VP Sara. Di ba? So, akala siguro ni Bongbong Marcos na kung gagawin nila itong pag-aresto ni Tatay Digong, itong mga pamilya ni former President Duterte, magproblema, magulo, magiging magmumura. Yan siguro ang inakala ni Bongbong Marcos, pero hindi. Hindi po sila nagmura. Tinanggap nila ang sitwasyon na ganyan talaga, pinopolitika sila, no? At
instead na negative ang kanilang move, kundi patungo sa positive ang kanilang mga ginagawa. Okay? Kaya nagpapasalamat. Kaya nga, ika nga sabi nila, everything happens for a reason. Marami tayong makukuha na aral dito eh. Sa sinabi po ni VP Sara, marami tayong makukuha na aral na hindi sa lahat ng panahon kapag merong masamang nangyari sa buhay mo, hindi sa lahat ng panahon na wala na, sira na yung buhay ko, tapos na ang buhay ko. Hindi sa lahat ng panahon. Kung hindi, kung merong mga trahedyang nangyari sa buhay mo, kung ano man ang nagiging nangyari sa buhay mo, tanggapin mo ng buong buo at you move forward. Because everything happens for a reason. Ika nga, sabi ni Duterte, there's always time for reckoning. Okay? Magaling ito, magaling. Play. Discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Ibinahagi naman ni Veronica Kitty Duterte na masaya ang kanyang ama dahil sa pagiging mas united ng kanilang pamilya, pati na rin ng kanilang mga taga-suporta. Really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. So he's happy to hear that. And not just us, sa mga supporters. Sa ngayon, nasa The Hague, Netherlands pa rin si VP Sara kasama si Kitty, ngunit inaasahan niyang makabalik sa Pilipinas matapos matanggap ang isang dokumento. Ayan na. Ano bang dito? Ako masaya po at nakakatuwa po na sinabi po nila na sabay silang, yung pamilya Duterte sa nila Hanilet at itong si Ma'am Zimmerman, no? Itong si Elizabeth Zimmerman. Sabay raw silang pumasok doon sa kulungan po ni Tatay Digong. At dahil doon, mas lalong tumibay yung kanilang relasyon. 'Di ba? Imagine that dalawang pamilya na talagang ini-embrace po nila ang moment ba na bihira lang ito mangyari sa buhay nila. Hindi nga siguro mangyari iyan kung hindi ito dahil kay former President Duterte nandyan siya ngayon, di ba? Sabi na, nagpapasalamat kami kay BBM. Okay, yun po yun ang dahilan bakit nagpapasalamat itong si VP Sara kay BBM. Yan. Okay, pero meron itong kabuuhan na interview, itong ambush interview na ito. Okay, pakinggan po natin ang buong ambush interview dito kay Kitty Duterte at ni VP Sara. Okay? Sige, panoorin natin. Play. Ayan. Ayan, dumating na sila. Ayan kasama si Ma'am Hanilet, yung nakaputi at itong naka-black na parang sweater si Kitty Duterte at itong naka-jacket naman ay si VP Sara po. Dari mo dapit. Huwag kayong lumabas dyan. I-guide Alvin. Pasok dito, pasok. Pasok sa labas. Talagang nakaabang ang mga tao dyan sa labas sa kanila. Papasok sila. O dyan na lang si VP sa labas. Hi, madam. Kumusta? Hi, VP. Yes, I'm here. Ano naman ako? Crowd Relations Officer. Mahirap talaga Okay naman, he is doing well. And he is happy to know that he is continuing to receive the love and support from the Filipino communities from all over the world. He is happy to see us, his family. Matagal pa kayo ngayon? Meron pong mga situation sa loob na
beyond our control. Doon lang siya sa loob ng mga ano. But we're happy that they gave us extra time to make up for the time we lost. Kasi balita ko 3 hours raw sila na nabigyan sila ng 3 hours sa loob, no, with Tatay Digong. Yan ang narinig ko sa balita For some things that happened inside, yes. Maybe this is the first time na kumpleto kayo, si Ms. Hanelet, si Kitty, kayo po. How has this uplifted the spirit of your father? Well, I believe he's happy because Kitty and I were there, and then we talked about her boyfriend. Nakakatawa kasi pinag-usapan sa loob ang boyfriend di umano ni Kitty sa loob. Siguro alam niyo naman ang mga biro ng mga Duterte, di ba, sa loob. Thank you, ma'am. Busy. Marlica po. Kumusta po si PRRD at this point in time? Okay naman siya. Okay siya. Kitty gave him a massage. Wow! And then, Kitty, ikaw na magsabi. Well, yung mga kwento na speechless siya sa boyfriend. Hindi ata ready sa questions, ha? Ano sabi ng daddy? So ayun, I was updating him with the situation with our families, and is happy to hear that we are all doing well. May massage pala ni Kitty. Pero duda ako dito sa bahay nila. Itong si Kitty ang nagiging nurse rin kay Tatay Digong, di ba? Nakita ni VP Sara mismo sa kanyang mga mata kung gaano po kamahal ni Kitty Duterte itong si tatay nila. Di ba? May nasahe That we are all okay, that we are continuing to pray for him. Na yun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. Nice. Nag-advise ba siya sa'yo? Secret naman. Kabalo siya May mga bilin about siya. boyfriend. May mga bilin siya, pero sa sunod na. Secret mo lang. VP, may balak po ba kayo mag-file ng request for hearing on procedural matters prior to the September 23 confirmation of hearing? This is something that sa legal side, you need to talk to Nicholas Kaufman. So he's the only person that can talk about what they will do with regard to matters inside the ICC. How are you, VP? Okay lang. Not a problem. I'm just waiting for one more document, and then tapos na yung trabaho ko dito. But personally, I'm okay. Are you going back to the Philippines after that? Yes, opo. Yan na lang yung inaantay, yung document na yan. Tapos, pwede na ako. So, sinabi dito na si VP Sara po ay babalik sa Pilipinas. Something personal. Pasensya na po sa hangin, ha, yung naririnig ninyo kasi hindi ko kontrolado yan, ha. That, alam nyo naman dyan sa The Hague is mahangin na lugar yan. Ano po yung reflections mo ng pamilya since this thing happened? I'm sure in one of the moments you're thinking of something if you could share. Ikaw muna. Or ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. I think that I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. So, growing up, wala akong ganon, but meron ako niyan ngayon.
pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened. Ito lang yung masasabi ko grabe yung personality ni VP Sara at ni Kitty Duterte, no? Kasi naalala ko yung inaresto si Tatay Digong ni Torre. Kung makita mo si Kitty Duterte, grabe. Yung pag-protect niya kay Tatay Digong, grabe. Sobrang tapang po ni Kitty. At kitang-kita naman natin, nung panahon po ay nandun po sa House of Representatives itong si former President Duterte, pinoprotektahan rin ni VP Sara doon sa loob. Di ba? Grabe itong mga personality ng dalawa. May karakter talaga na sobrang solid na solid. Talagang matapang. In our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. Growing up, he was always busy with work. He was always busy with the country. And now I have this every day with him, talking about life, talking about family, and for that I feel like I am blessed. Yeah. Because at this point he's already 80 and he's already retired. But going back as mayor, baka mabisi na naman siya sa kanyang trabaho. So meron kaming nabigyan kami ng ganitong time na makapag-usap as a father-daughter. Yeah, nice kayo. Yes, actually, ma'am. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. There is a good side. But yes, thank you sa kanya. Happy siya, ma'am, everyday na ay bisita. Oh, yes. Yeah. He is really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. So he's happy to hear that. And not just us, sa mga supporters. Yes. I told him of that. I told him that, especially on his birthday, there were people with speakers. They brought speakers and the microphone. They were singing a happy birthday song to him. He knows that, and he was very happy to hear that. And I told him of all the support everywhere in the world, from everywhere in the Philippines and everywhere in the buffet kit, the buffet for people. There is a small, hindi naman buffet, pero parang a small may mga sa labas ng bahay niya in Davao City, the greenhouse. Yes. People were able to set up tents there. Yeah. Napoy TV, ma'am. Yes, I heard also. I was not able to see it, but I heard. And then may mga vitamins doon. There are snacks for people who want to stay there and watch over his house. So he's very happy and grateful to hear. Ganyan po kamahal nila si Tatay Digong ang buong bayan natin. We are most grateful for your father that we cannot forget. Sinisimuli ni PRRD na dahil kasalanan ko kasi ito kaya ako nagtubo dahil nakipag-unite ka sa Marcos. Wala, ma'am. Daghami na scam, ma'am. Ever since. Yes. Ever since, wala siyang sinabi sa akin na ganyan. Even when I ran for Vice President, ma'am, wala naman talaga siya sinabi. Sinabi lang niya, hindi na ako sasali dyan. At kayo nang mag-desisyon yan. Yan lang yung sinabi niya when he was told by one of my siblings that I'm running for Vice President. And wala. VP? I don't remember PRD na naninisi? Bitaw, never. Never. Kasi I always remember him. I don't know, Kit, with you, but I always remember him when I was growing up. He would always say, you make your own history in this world.
True. So you always answer to your decisions. So I think that is his philosophy as well. So he doesn't blame anyone with what happened. He always says, I did it for my country. Yeah. He did it. Always says, I did it for my country. The 2 boys po, The Paulo and Baste, no? We're talking about Paulo and Baste. So there are plans naman. We arrange this pag-aalis yung isa, may dadating na naman na isa. So as of now, we are arranging all the dates since most of them are busy with the Campaign. Yeah. VP, pardon me, I understand this is something legal, but we just want to hear your side. Kasi po, sabi po ni Attorney Kaufman, tinatrabaho na raw po yung interim release. Meron pa po ba kayong nakikitang balakid before filing one, or how soon will you file this? At sa Pilipinas niyo po ba gustong ma-release ang, of course, may panawagan kayo na bring him home to the Philippines, to Davao City. But just for the record, we just want to hear if sa Pilipinas niyo po gusto siyang ma-release, kasi may sinasabi po yung palasyan, let me quote, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction Maris Umali yung nagtanong over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer, or even paulit-ulit naman itong tanong ni Maris Umali. And that manifestation of the ICC will not take cognizance of that regarding or relating to the request to have him released in the Philippines. With regard to the interim release, no, I do not know really, truly, honestly, I do not know what the steps are the lawyers are doing with regard to the interim release. But as I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home to the Philippines. Yes, and everyone wants him back to go home to the Philippines, and the Buenos want him to go because they will be his mayor for the next. Ano sa Filipino with regards to what the palace said, ma'am? Yung sinasabi po nila na kapag yun po yung hihilingin, does this mean that we have to recognize the ICC that it has jurisdiction over the Philippines? Wala na nga pong jurisdiction. So bakit dinala dito? Wala naman po kami hinihingi sa palace. Correct. We did not ask for the palace for anything. So I do not know what they are talking about. I think the context po is kapag inirelease sa Pilipinas ang isang detainee, kailangan sumunod sa lahat ng kondisyon ng ICC yung bansang pagdadalhan ng detainee po. And in this case, if he will be released to the Philippines, then they should follow all the conditions of the ICC. And in that case, this would mean parang nasa jurisdiction pa rin tayo ng ICC. Well, that is something that they have to think about. The administration has to think about what their next steps are. So they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are. The government intends to do with the return of President Duterte. Ma'am, on a different note, will your mother, Elizabeth Zimmerman, able to visit the former president? My mother, she doesn't want that she be talked about or discussed in interviews, so let's keep her privacy. Noted, ma'am. Thank you. So, klaro-klaro yun ha. Mayroong mga reporters na nagtatanong na kumusta si Elizabeth Zimmerman, no? Pero iniiwasan po sa publiko, no, na she is being talked about. Okay? So privacy ang hinihiling ni Ma'am Elizabeth. How about your reaction to House prosecution's motion to Senate to compel VP Duterte to answer impeachment complaints? Legally sound po ito, legally sound. And
Representative Zamora said may guidelines to liquidate ng confidential funds. Kung pwede nga na fictitious names, dapat daw nakadeklara ang totoong pangalan in a sealed envelope bago sinasubmit sa COA. Nagawa po ba ito ng OVP and naniniwala ang House na prosecution na palalakasin daw nito yung impeachment case laban po sa inyo, ma'am? Yun ang mga paniniwala nila. So, pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. It doesn't have to be yung paniniwala nila, I mean, paniniwala din ng buong bayan. True. Ayaw na tang stress. Ilahan na ma'am. Ma'am, okay na mo sa weather? Naka-adapt na mo? Tugnaw? So how do you like the Netherlands? I think she's okay. Tugnaw, oy! Wala siya jacket. Wala siya jacket. Wala rin give up, ma'am. Aran. Naramili ko lang mo, ma'am. Naramili permi. May balak po kayo sa mga na-aresto sa Qatar. Ma'am, meron po kayong balak na assistance sa mga Filipinos na na-aresto sa Qatar while demonstrating for PRRD? Yes, oo. Anong balak? I already endorsed it the moment that I knew about it. I read it in the brief sa Office of the Vice President. I already endorsed to them to reach out through the correct channels on what we can do to assist as an office. The Office of the Vice President. Tapos na ako. Yeah. Okay? VP, sorry. VP, may question lang po siya. Sorry, something legal lang po. You said po na you're going home soon. Sa Saturday. Sa Saturday na po, you're going home. May chance po ba na mako-complete na po yung legal team by then? Wala po ako sinabi na uwi ako sa Saturday. But I said na pag dumating na yung documents, pwede na ako umuwi. And makukompleto na po ba yung legal team by then po? Or nandyan na si Attorney Nicholas Kaufman. The other lawyer, you meet her. I don't wanna reveal her name. Just ask her what her name is. And then there's another one assisting them. So far, they're okay, and they're interviewing other lawyers as we speak. So hopefully, before I leave, that team is already complete. But at the moment, no, it's not complete. Pero have you identified na po the Filipino lawyer in the team po? Sino kinakausap po ninyo? We have not identified the Filipino lawyer. And is there a chance po that Attorney Roque will be back or will join that team po? I do not know because only the lawyers are talking to each other. So I only talk to the lead counsel, that is Nicholas Kaufman. So he talks to the other lawyers. Thank you po. Ma'am, I have a question. May message po ba si former president sa mga supporters niya right now? Or is it still... Yes, may message siya para sa supporters. So of course, he just wants to extend his gratitude to all of his supporters from all over the world, and I did it for my country. yeah, that's what he repeatedly says. So he wants the people to know that he did it for his country. He did it for every Filipino all over the world. Ma'am, on another note po, nakita po namin si Ma'am Hanilef at the UKT earlier na tumatakbo. We were really worried if there's something wrong, but the former president is okay so far. I don't know. I did not see them running, so We were just in a hurry actually because we were afraid to run out of time because the visits are limited. That's good to know. Just to clear things out. Thank you so much. Final question na po siguro, VP, you come here on a different circumstance. What would you bring home? What you've learned from the Netherlands? And meron bang thoughts na tumatakbo sa isip mo na sana hindi na lang nag-national politics si dating Presidente Duterte and you wouldn't have been here This kind of circumstance. yeah, on this different circumstance? I really believe that it's futile to regret decisions made in the past, because I believe that everything happens for a reason. So whatever it is that
Relax na. Okay na ma'am. Relax. Whatever it is that happened in the past, I think we should just learn from it and then move forward. Yan kung sinabi ko sa inyo. Magaling ang mga pamilya Duterte. Dahil madali silang makamove on, madali nilang tinanggap ang nangyari, tapos move on, di ba? So what is my takeaway for the Netherlands? Unang-una ma'am, ang dami nilang options dito. Meron silang tram. Tram is it, no? It's called tram, no? Yes, meron silang tram, meron silang bus, and then meron silang train, and then they can bike, and then they can walk. Metro also. And metro. So that's 6 options for mobility. I choose to walk dito kasi hindi ka pinagpapawisan, malamig siya, so I choose to walk. So that is my choice. But the residents, they have 6 options. In the Philippines, ma'am, just go. Pahirapan pa yung bus, ma'am. Walang train, walang tram, walang metro, wala lahat. So, alam mo yon. Pag nandito ka, nakikita mo yung kawalan doon sa atin, sa Pilipinas. Yes. But the bureaucracy. Question for Kitty na, ano yung greatest advice or best advice ni former President Duterte sa'yo? Like he always says, there is a time for everything. So I think he means to tell me to take everything at my own pace, and as long as I'm doing good, as long as I'm doing no harm. And he left Kit, diba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend. Yes. So another reason for him. Biniro na naman si Kitty na si si Tatay Digong raw kailangang umuwi doon sa Davao para takutin ni Tatay Digong. Come home to us. Need to ano naman tawag niya. Okay. As a daughter, no, yung advices sa'yo na pwede rin matutunan ng mga batang mas edad mo, mga Pilipinong kabataan na pwede mong i-share sa iyong mga kababayan. What advice from him? Yes. Ayun, there is a time for everything. So, growing up, I was always in a hurry. I felt like I was running out of time. My mind was all over the place. I was anxious about so many things. But now that I'm turning 21 in a few days, so I learned to take time to breathe, to slow down, and to just trust in God's time and take everything at my own pace. Are you gonna celebrate your birthday? Yes, I am. Advance happy birthday. Thank you. I'm not sure, ma'am, because I'm still not familiar with the places here. But we did see tulips on the way here. The tulip bar. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yan po ang kabuuang interview, no? So talagang makikita natin na magaling ang upbringing ni Tatay Digong dito sa kanyang mga anak, no? Very obvious talaga. Kitang-kita natin sa mga ugali nila. Okay? So heto, itong pabago-bago na desisyon ng Malacanang. Dismayado itong si Sister Amy. Ito, pasok. Umaasa si Senator Amy Marcos na dadalo ang mga opisyal ng pamahalaan sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa kabila ng sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasabing hindi na sila lalahok sa naturang pagdinig. Ayon sa Senadora, malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag hadlangan ang mga opisyal na dumalo. Kaya't nagtataka siya kung Ito yung nakakatawa. Kasi kung si Bongbong Marcos ang tatanungin mo, kung merong hearing at ipapatawag yung mga sangkot doon sa pag-aresto kay Tatay Digong, sabi ni Bongbong Marcos, sige, walang problema. Pero,
Ngayon, ang kanyang ES niya, si Bersamin, sabi naman na hindi pa dadaluhin. Yan ang ibig kong sabihin sa inyo na itong si Bongbong Marcos nakakalito. At analysis ko dyan, sinadya niya yan. Sinadya niya yan. Iba kasi yung, tingnan nyo ha, gaano kabangag sila. Iba yung kanilang mga sinasabi sa kanilang tunay na ginagawa. Di ba? Many times na po itong nangyari. Pati ang kanyang sister, Aimee niya, na biktima rin sa mga ganyan ni Bongbong Marcos. Bangag Wala natin magagawa dyan. Tila hindi ito sinusunod. Naniniwala sa Senator Aimee na marami pang kailangang linawin sa issue. Imagine na hindi na niya padadaluhin dyan. Pero yung sinabi niya sa interview, okay, sige, papadala. Lalo na matapos ang naunang Nakita nyo na, bakit hindi natin pwedeng ipanatili itong si Bongbong Marcos? Kasi budol Mismo si Aimee Marcos nabudol. Nabudol. Dinig kung saan dumalo lahat ang mga opisyal ng administrasyon. Nakita ko rin yung anunsyo ni Presidente Bongbong na sabi niya hindi daw niya pipigilan ang sino man na lumahok doon sa hearing. Ngayon nalilito ako, ba't hindi naman sinusundan yung Presidente? Eto na naman tayo. Iba yung pinalabas ng mga katiwala, iba naman. Tawagin mo yung Presidente, kapatid mo yan, tawagan mo, you have direct access. Yung sinasabi ni Presidente, sumunod naman kayo. Kung yun ang sinabi ng bossing, dapat sumunod at lahat kayo pumunta sa hearing. Di ba? So, pati kapatid niya na nabudol rin. Ganyan. Hindi na natin yan, hindi na tayo magtataka dyan. Ganyan talaga ang ugali ni Bongbong Marcos. Budolero talaga. Okay? Eto, ang nakakasakit dito, utang ng Pilipinas, lumobo raw. Sobrang lumaki. Tingnan natin. Play. Tumaas sa 16.63 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Pebrero ayon sa Bureau of Treasury. Mas mataas ito ng 319.26 billion pesos o 1.96% kumpara noong Enero. Lumaki ito dahil sa dagdag na pangungutang para sa mga pampublikong proyekto. Sa unang 2 buwan ng 2025, lumobo ng 589.73 billion pesos o 3.62% ang utang ng bansa, habang mas mataas ito ng 1.45 trillion pesos o 9.57% kumpara noong February 2024. Bagyang napigilan ang mas malaking pagtaas ng utang dahil sa paglakas ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bureau of Treasury, nananatiling mas mataas ang domestic debt sa 11.22 trillion pesos na siyang 67.5% ng kabuang utang ng bansa, habang ang foreign debt ay nasa 5.41 trillion pesos na bumubuo. Alam niyo, sa totoo lang, ang balita, umabot ng 16 trillion pesos ang utang ng bansang Pilipinas. Sobrang sakit, sobrang taas. 16 trillion. Ang tanong, tama ba ito? Sa tingin ako tama siya kapag itong mga inutang natin ay gagawin para sa tama. Igagasta ito sa mga proyekto. Pero ang sa akin rin naman, ang dami nating ayuda na pinamimigay. Ang dami nating mga pera na questionable patungkol dyan sa BICAM, patungkol doon sa PhilHealth. Bakit hindi yun ang gagamitin? Sana. Nawawala Di ba? Yung sa PhilHealth talaga yun. Pero yung sa BICAM, yung nawala, ano yun? Yung mga blank documents na yun, questionable yun Yung sa PhilHealth talaga yun. Ibalik yun sa PhilHealth. Walang problema yun. Ang sa akin lang, kung uutang man lang tayo, hindi masama ang mag-utang Ang pag-uutang po ng isang bansa, okay yan. Basta you have return. Kasi kung uutang ka, tapos itong mga pera na ito, igawa mo ng proyekto
na merong return of investment, okay yan. Pero kung uutang kayo, tapos wala ka namang makuha in return, that is dangerous. Kaya nga ako po'y natatakot dito sa utang ng Pilipinas. Kasi po, in the first place, wala akong, hindi po mapagkakatiwalaan ang Administrasyong Marcos. Yan, opinion ko yan ha. Hindi kasi mapagkakatiwalaan, ayon sa akin, ang itong Administrasyong Marcos. Ano na ba namang itong utang na to? Makabawi ba tayo dito? Meron ba tayong return of investments dito? Dahil kung wala, kukarakutin na naman itong mga inutang na ito, kawawang bansang Pilipinas, kawawa ang susunod na presidente. Kasi sa panahon po ni former President Duterte, umutang rin naman si Duterte. Pero we gain a lot of return of investments. Eto, di ko lang alam. Di ko lang alam kung ito tayo'y makakabawi dito sa utang nila. Yan lang. Sa 32.5%, iginit naman ni Finance Secretary Ralph Recto na kontrolado pa rin ang... Di ba? Tatatandaan ko itong si Ralph Recto eh. Nung sinabi po ni former President Duterte patungkol dyan sa gold reserves na yan. Walang exact transparency kung nasaan na yan. Bakit binenta ang gold reserves natin? It really shows na ang bansang Pilipinas wala nang pera sa totoo lang. Bakit ka mangutang? Kasi wala ka ng pera. Di ba? Get the logic? Nangungutang ang bansang Pilipinas dahil wala ng pera. Yang utang na yan, dapat yang bayaran eh. So meaning to say, lugmok ang bansang Pilipinas na ito. Lugmok. Natatandaan ko si Tatay Digong, umutang siya dahil sa pandemic. Dahil doon sa pandemic. Pero ito, umutang tayo, hindi ko alam kung saan na naman ito gagastos. Ay nako. Si Tatay Digong kasi dati magaling siyang magaling siyang maghanap ng pera kung saan siya pwedeng, very creative yun si Tatay Digong eh. Alam mo ba kung anong ginawa ni Tatay Digong at that time? Talagang fino-force niya itong mga oligarchs to pay their taxes. ABS-CBN, di ba? Yun ang dahilan na natanggal sila. Dahil hindi tamang buwis ang binayad ng ABS-CBN. Isa yun sa mga factors bakit natanggal ang ABS-CBN. Mga oligarko, kinall out niya in media, live. Doon tayo nakakuha ng pera. Kaya maraming bill. Yung sa Pogo, di ba? Ngayon, ang Pogo, masama na. Ngayon, ang Pogo dati, ang nakapaglaro ng Pogo, yung mga nasa bansang China. Hindi po makapaglaro ang mga Pilipino dyan. Nang dito lang nag-operate yung mga applications, pero para lang yun sa bansang China at nakakuha tayo ng malaking pera doon sa Pogo. Ngayon, tinanggal nilang Pogo kasi masama ng Pogo. Sino may kasalanan dyan? Di ba? Magaling si Duterte eh. Magaling siya. Utang, basta mas mabilis lumago ang ekonomiya ng bansa. So, kayo nang humusga. Ang utang ng Pilipinas lumobo. Anong masasabi nyo dito? Ay nako, kawawang bayan. Ito, ang armed forces sa sobrang dami ng problema ng Pilipinas. Nakikialam pa tayo dito sa problema ng iba. Ay nako. Pinaghahanda na ng Armed Forces of the Philippines ang Northern Luzon Command sakaling salakayin ng China ang Taiwan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., maaring maapektuhan ang Pilipinas dahil sa presensya ng libu-libong OFW sa Taiwan. Sinabi rin niya na kasalukuyang nakararanas ang bansa ng cyber information at political warfare mula
mula sa China. Nananawagan si Bronner sa mga sundalo at mamamayan na maging mapagmatyag dahil sa umano'y pagpasok ng China sa iba't ibang institusyon sa bansa. Yan kasi ang hirap sa atin eh. Sometimes ang gobyernong Pilipinas, opinion ko ito, na sobrang praning rin eh. Sometimes napapraning na eh. Na mali-mali. Kaya nga, sometimes sinisita ka tayo ng China, di ba? Na sobrang praning na tayo na akala natin merong spy sa China na nandito ngayon sa Pilipinas. Ay nako, bakit naman tayo spyan ng mga China? And at the same time, away ito ng China at Taiwan. Bakit tayo mangingialam? Yun ang sa akin na this is my own opinion. Hindi ako expert when it comes to mga foreign policy. Pero common sense lang ang gagamitin ko dito sa pagre-react ko. Bakit tayo mangingialam sa away ng China? Dahil sabi nila dito, naghahanda raw ang ating AFP. Ano, ibig sabihin, tutulungan natin ang Taiwan sa away nila. Ako sa tingin ko away yan nila. Hayaan natin sila. Away nila yan. Ang reason nila, marami raw mga Pilipino doon sa Taiwan na dapat nating i-save rin. Pwede naman nating pag-utusan sila through our sa executive na papauwiin lahat ng mga Pilipino dyan sa Taiwan. Pwede naman ganyan. Huwag lang tayong mangingialam dyan sa away nila. Kasi kung mangingialam tayo, ang dami na nga nating problema dito sa Pilipinas, mangingialam pa tayo, wala na. Wala na nga tayong pera dito sa bansang Pilipinas, tapos magsasayang pa tayo ng pera. Pera yan eh. Kung let us say, tutulong tayo sa Taiwan, sa giyera na yan, pera yan. Billions of pesos ang winawaldas natin dyan kapag merong giyerang mangyari. Ito tayo, ugali ng Pilipino, pabida rin yung ugali natin eh. Ito, opinion ko yan I don't think I'm correct, pero common sense lang gagamitin ko dito. No, I'm not so sure about the history, bakit nag-away sila dyan. Basta kayang sa akin, huwag tayong makialam. Diba? Away nila yan. Kung mga Pilipino lang sa Taiwan yung ating concern, di pa uwayin natin. So, sinisingitan na tayo. Isa ka pa, Bronner eh. Isa ka pa rin eh. Communist China is already conducting United Front works in our country. Baka sulitin nyo naman, baka naprapraning lang kayo. No? So dapat aware tayo. Tayo mga sundalo, aware tayo. No? Hindi po kathang isip yun na pinapasukan na nila. They're already infiltrating our institutions, our schools. Di ko lang alam kung saan niya nakuha ito mga intelligence na ito, pero nirerespeto kita, Bronner Pero Bronner, ewan ko ba? Sa akin lang, Bronner, you can do more. You can do more. Iwasan nyo yung gulo. Iwasan nyo yung gulo, Bronner. Meron pang mas magandang strategy niyan sa mga ginagawa ninyo. Our businesses, our churches, even our ranks in the military. No? So, kailangan nating magmatsyag. Ay, nako. Di ko lang maintindihan sila kung bakit nila nasabi yun. Okay, sa tingin ko, maybe siguro, mayroon silang mga nalalaman na hindi natin nalalaman. Basta ang punto ko lang dito, no? Hindi tayo magsayang ng pera. As much as possible, peace. Peace, 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 peace. Yun ang pinaka the best nating gawin sa lahat ng mga away dyan. Sa totoo lang. Ano, opinion ko yun So kayo mga audience ko dito, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan po natin. Okay? Usap-usap po tayo sa comment section. Guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para always kayong ma-notify kung meron tayong bagong uploads. And meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV. Balitang Totoo. Yan, i-subscribe nyo rin yan.
Kasi meron tayong mga videos doon na ina-upload na hindi natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay, so maraming salamat sa mga audience dito na nanonood, mga moderators at sa mga nagpapakulay. Maraming salamat. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.